So sa aton nga pagsugod pray kita isa ka butang nga kung if necessary as needed nga kung mayroon something to confess, i-confess sa Ginoo para ginatawag na isa nga license to serve kay never jud makatuon ang isa ka believer, especially sa mga believer jud kani nga mga opportunities na maka-learn kung naay hindrance na iniquity. Manang sulti sa Psalms nga, if there is iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Sige, sa atong nga pagsugod mag-pray kita sa atong personal pagkauman sina iga-voice out na ko ang prayer. Sige, let's pray. Sa imo Heavenly Father, we're so grateful kayo sa mga opportunities nga gihatag nimo sa amoa, keeping on, moving on to be like Christ, always in the sphere of God the Holy Spirit. Kani nag-ampo kami sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit sa pagtuon sa mga pulong, of giving us man spiritual IQ o spiritual understanding nga para sa among kayuhan which is divine good nga mag-operate kami permi sina nga mga pamaagi. Kani sa imong ginaptang pasalamatan, sa imong ginasalig sa gihapon, sa imong grasya, sa imong pamagi sa sini nga mga pagtuon sa ngalan Jesus Christ. Amen. So nagatuon kita sa ginatawag nga 39, 40 things, 50 things, 51 things nga mga hitabo sa mga believers at the moment of salvation. Kani siya para sa mga believers lang ni sa ginatawag nga logistical alpha grace. So sa ginasiling ba nga my grace is sufficient for you. So nakita grasya jud sa ginatawag nga sa pagsiling ni Jesus Christ sa kay Paul, no, nga my grace is sufficient for you. Wala na question si Paul kay abundance kayo ang grasya sa Dios. Grasya to the point nga mga hitabo ang gihatag sa Dios particular jud sa mga believers, no? So naay ginatawag ang mga common grace, efficacious grace, saving grace, logistical alpha grace, super grace, ginatawag siya nga ultra super grace, logistical beta grace, dying grace, no? Siyam ba ka klase grace is sufficient for you. So da na mo makita sa kana siya nga mga biblical nga mga terminology na my grace is sufficient for you. Dili but sing ganon nga always lang kwarta, no? Kaya ang importante ni is our eternal. So nagatuon kita diri sa lingkod lang. Nagatuon kita diri sa atong Christian life, no? So makita naton diri sa screen, no? Kay mao ni kuan siya kanang screenshot amo ni gina-lecture din ni. At the same time, may ari ko diri nga araw nga naga-pinpoint sa kung asa ang kung asa na ta karon. Okay. So kani siya is 20 status of royal family. Kay nag-call pod kita dito sa sinawingan nga pinagi sa cellphone nga asa maka-communicate pod kita dito. So kanina siya nga 20 status, part ni siya sa ginatawag nga 51 things, no? Sa royal family buot pasabot niya ni nga ara sa mga Christians, no, at this point of time sa mga Christians. So ginatawag kita nga brethren, son of God, mao niya tunan past time, son of light, pagkahuman child of promise, firstborn na si Jesus Christ is priority sa anong kinabuhi, the firstborn among the brethren, no? Kaya kung kisa mahimo na siya nga last or somewhat nga nga dili matagan og pansin, no? Kung dili ma-recognize si Jesus Christ pinagi sa pagtuon sa mga pulong. Ang what I mean din is nga at 24 hours or 12 hours a day, 12 hours a night, kapila ba naton si Jesus Christ mahuna-huna, no, nga matag-prete sa atong kinabuhi.
So we are called beloved. Now din kita nagkato sa ginatawag nga new creation. New creation, ika number 7 out of 20 status privilege of the royal family. Remember nga ang mga Christians, we are called Christians of this present age, no? We are called Christians. Kaya ang mga Gentiles, we the Gentiles, din ang mga Israelites by blood, no? Kaysa mata sa Diyos at the eyes of God, duha lang ka klase, two classes of people lang diri sa ibabaw sa kalibutan. Israelite, nga ginatawag nga Diyos, kag mga Gentiles, no? Nga kung dili Diyos, dili sa Israelite, ginatawag kita nga Gentiles. Ni American man ka, Russian, Chinese, Filipino, Japanese, whatsoever, apart from of being Israelite, ginatawag kita nga we are called Gentiles, no? Nga Gentiles tanan. Nga kung mag-believe kay Jesus Christ ang Israelite by blood kag ang mga Gentiles, no, mahimo kita nga one, o kung part kita o mahimo kitang one nga united in the spiritual body of Christ, no? Nga grupo sa mga Christians. So sa paglain sina makategorize nato na unya, no? Kung sa pagkilala sa mga ginatawag nga Gentile kag kag sa ginatawag nga mga Israelite kag mga Christians, nga sa pagkakaron sa mata sa Dios tatlo na ka klase ang grupo. Meaning nga mga unbelievers nga Israelite, mga unbelievers nga Gentiles, kag mga believers nga Christian. So tatlo na ka klase sa mata sa Dios. Kay beforehand, no, prior to that sa atong at this present age, masiling naton nga before Christianity, duha lang ka klase sa mata sa Dios ang tao sa kalibutan. Duha lang ka klase. Mga Israelite lang kag mga Gentiles, duha lang ka klase. So ni believer man ka, no, nga Israelite kag unbeliever, tapos believer man ka nga Gentile kag unbeliever, no, duha ka klase. Now here comes ang ginatawag nga new creation. So kaning 2 Corinthians 5:17, 2 Corinthians 5:17 nga nagasiling diri nga therefore, kani siya isa word of conclusion. In other words nga before ni ana may gi-present si Paul sa verse 16, 15, 14 ana. Therefore, if any man is in Christ, mo ni pinaka-importante nga word ini. Paanta daw ni siya. Let's get this one kaning na-enlighten diri. No. Para sorry. Okay. Okay. So i-save. Now, kani. All right, para di mo samok sa isdan. So, therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. The old things pass away, behold, new things have come. So in Christ, if any man, kani siya nga statement ni Paul is true, tinuod na siya nga kaning Corinthians ginsulat ni mga Samuel mga 55 AD, no? Ni Paul. So naana ni siya sa ginatawag nga Christianity sa kay Paul. Kay si Paul is the first member of the spiritual body of Christ, na himong first Christian si Paul. Kay si Paul ang nag-present sa ginatawag nga Christianity, o kung ginatawag po in other words nga mystery doctrine, sa pagtuon nga intercalated age or church age, no. It depends the way how you explain sa ginatawag nga church age, no, nga asa nga kahal na sa Hebrew, ecclesia sa Greek. So kani siyang therefore if any man is in Christ, kani siya is tinuod, it is true nga if any man being
any man is in Christ, importante kayo ng preposition nga in, he is a new creature. Tungod kay kanisya is in indicative mood. So kanisya is the mode of reality. Kay ang tanan nga magtuo kay Jesus Christ sa iyang persona kag sa iyang nga work sa cross, mahimo nga Christian. Mayroon nga likod rin na may-ari ko rin nga kuan nga picture ana. Oh, sorry. Be kani in Christ kani siya. In Christ, no? If any man is in Christ. Kay beforehand we are in Adam. Pag-believe nimo by faith alone in Christ alone, kay Jesus Christ kaning araw gina-pinpoint ako ng cursor. Pag-believe nimo kay Jesus Christ nga who He is, meaning to say sa iyang persona nga He is God, kag sa iyang work sa cross nga He paid the penalty for our sins, He died physically, and rose on the third day, na-resurrect siya on the third day. Pagkahuman, 40 days after, nag-ascend siya in heaven. Then, nag-sit siya in position to God the Father sa iyang right hand. Mauna ang tuuhan kang Jesus Christ, what to believe kay Jesus Christ. Then, the Holy Spirit, kinatawag nga baptism by the Holy Spirit. Kung bagtong kita sang baptism, nga naay baptism sa tubig, kag naay baptism hindi sa tubig, nga ang baptism by the Holy Spirit from Adam, pag believe nimo kay Jesus Christ, ibutang niya ka in Christ. So we are spiritually alive, na himo ka ng believer of the Lord Jesus Christ. Kay beforehand nga naa kita in Adam, meaning to say unbelievers, we are spiritually dead. So magtuon na pod kita sa ginatawag nga mga doctrine about death, no? So we are spiritually dead, sang unbeliever pa kita. Pero at the moment of salvation, by believing the Lord Jesus Christ, sa iyang person kag work sa cross, then the Holy Spirit will put us in Christ. Now we are in Christ, nga we are spiritually alive, na mahimo na kita nga mga believers, no? Mao nang diferensya dira. Kay dire sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22. So nagakot ko sa King James version. For us in Adam, mo na po niyang kwan, in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. So ang tanan nga naa kang Adan, ang pamangkot na karon, the question now is this: in what position are you? In Adam ba or in Christ? Kay kung naa sa kay Adan, unbeliever ka. Kay tanan nga mga unbelievers naa kay Adan, ug ang tanan patay. Dili patay nga dead physically, kung dili spiritually dead. In other words nga, he or she is separated from God. Mao nang spiritual death. Kung magtuon na po kita sa ginatawag nga death sa Bible, kay naay siyam ka klase nga death sa Bible, o siyam ka klase nga baptism sa Bible. Nagatanaw ko di sa mga kuan ka ng mga conflict sa ginatawag nga mga death diri sa Bible. Paras na sa John. Di na lang tamagadto dira. Kaya na yung mga verses din ako. Solde nga English reader ka lang, o kung Filipino, or somewhat nga dili ka mo balik sa Greek o magtuon theologically about doctrine of death. So may mga conflict sa Bible talking about death, no? Nga halimbawa, wala ko na record. Okay. Sige, now. So, dining Colossians, okay, katota din sa Colossians chapter 3 verse 10, and have put on the new self, who is being renewed to a true knowledge
according to the image of the one who created him. Okay. The one who created him. Kato ta Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 9, no? Okay. So, back up to sa verse 9. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. No? So, sa mga Christians, diri sa Colossus, no? Kay sa mga Christians, we have the old man, kag we have the new man. New man, kani. We have the old man and the new man in us. Pero sa mga unbelievers nga naa in Adam, puros na natanan sila old man, wala sila'y new man. In other words nga, wala sila'y Holy Spirit nga na-indwelt or sealed by God the Holy Spirit. And they are not in Christ. Mauna nga, wala sila sa new man. Ang nag-function sa ila is only the old man. Mauna nga, normal na sa ila ang maghimo sa sala. Tanan nga ginahimo sa mga unbelievers at the sight of God are all sin. Kaya nag-function sa ila is the old sin nature. No? Either siyang sa strength sa old sin nature, kung magtuong kita bahin sa ginatawag nga doctrine of sin, sa iyang strength nga maong human good, bisan unsa ka good na sa ila, puros na human good, which is not acceptable to God. No? Kag sa aton nga mga believers, pwede nga mag-function kita sa ginatawag nga divine good, which is acceptable to God. Divine good tungod kay nag-operate sa aton, we are yielded to God the Holy Spirit. Mo nang ginapoint dira, we are yielded to God the Holy Spirit. Amo na mag-function kita sa ginatawag nga mag-produce kita sa ginatawag nga agathos or divine good. Pero kung maghimo sang sala ang mga believers, mag-function siya sa ginatawag nga human good, nga mauna ang strength sang old sin nature. So duwa ang naara sa tuwa. Mauna nga ang command diri is put off the old man which is in us, nga naa sa atong body, kag put on the new man, no, nga anaa sa ato ang nga asa nga seal kita sang Holy Spirit, nga naa sa ato ang human spirit. No? So naga-function ang mga believers sa duwa kung asa siya mag-rely nga putting off sa old man, then naasa sa new man, or putting on the old man, then ma-put off niya ang new man. No? So naana sa mga believers ang kung mag-asa siya mag-function. Well, kung sa pagtuon ni ana, I mean nga, kung ang mga believers walay knowledge jud, walay understanding, meaning to say nga wala sila ma-apply sa ilahang Christian life, then permi put on ang old man sa ilahang Christian way of life. Remember nga ang principle din na is nga kung walay pagtulunan, walay application. Walay application sa Christian life. Nga I believe nga ang Christian life is a life of thinking yun na siya, not emotional. Ang Christian life, mao bitaw ang command is grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Grow in grace. Tapos God is a spirit, we must worship Him in spirit and in truth. Kag ang command po, ang pray po ni Jesus Christ nga sanctify them in thy truth. Thy word is truth. So walay kumandra nga emotionally nga keep on ang Christian sa emotional nga pamaagi. Kay ang Christian life is a life of thinking. It is a life of thinking. Okay, sa Colossians chapter 3 verse 10, and put on the new self. So dito sa King James is new man, new self. Manang personification naton sa atong Christian life nga walay function
nga asa nga yield ang isa ka believer kung walay truth o kung magasilin ako nga Bible doctrine sa iya nga life, no? Who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. So gibakapan ko na butang ko na verse 9. Wala na ako nabutang sa record katong sa the book of John about sa ginatawag nga death, no? Kay sige lang, mauna siya. So kanina po dire sa sunod naton nga pagatun-an sa ikawalo nga 20 status privileges of royal family, no? Sa mga Christians. We are chosen, elect, no? So makita naton din sa Ephesians chapter 1 verse 4. Just as He chose us in Him, no, ang God the Father chose us in Him sa Jesus Christ before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. So, morning ko yaw din ang ginatawag nga doctrine of election. Sa doctrine of election, sa ginatawag po nga predestination, wala gi predestined sa Dios ang isa ka tao nga bound siya sa lake of fire o kon sa hell nga dili siya ma-save. Kag wala po naga-elect ang Dios o kon predestined ang Dios nga isa ka tawo makadto sa langit. No, dili. Nga what I mean here is nga even though nga dili ka mag-believe, you will not believe the Lord Jesus Christ tungod sa ginatawag nga predestination o kung sa human viewpoint o kung ginatawag nga doctrine of election or chosen, bisan dili, even nga dili ka mo believe kay Jesus Christ, makadto ka sa langit. No, dili. Well, ang Diyos is sovereign, pero wala po siya naga-conflict sa iyang absolute righteousness and in His justice. Wala siya naga-conflict. Tapos kung ang tao mag-believe kay Jesus Christ, tapos kay gi-predestined siya sa Dios, no? Even do nga mag-believe siya kay Jesus Christ, pero kay gin-predestined siya sa Dios o kung gin-elect or chosen nga dili siya ma-save, dili siya mapalangit, bisan even do nga mag-believe siya kay Jesus Christ, well, mapa-impyerno siya. No, dili. Asa ang ginatawag nga just absolute righteousness o perfect righteousness kag justice ang Dios. Dapas lang ko na sa kay Pharaoh po nga ang Dios harden the heart of Pharaoh. Well, makita naton dira sa ginatawag nga omniscience ang Dios nga giharden sang Dios ang heart ni Pharaoh, dili heart na physical heart o pumping heart, kundi dili heart nga sa ginatawag nga spiritual heart o kung the thinking heart nga naa sa brain. Mao nang belief sang Israel sa ginatawag nga biblical viewpoint. Harden the heart of Pharaoh, meaning to say nga dili siya magtuo gid sa Dios ni Moses. Now ang application sa ginatawag nga the essence of God, mao ang iyahang omniscience. But pasabot nga bisan si Pharaoh buhi pa hangtod karon, at this point of time dili gid siya magtuo sa Dios ni Moses o kon sa Dios ni Abraham. Makato tadi sa aton diagram sa picture. Okay. Makato tadi sa aton nga picture. Well, kani siya. Let's see. Okay. Kani kay mas may napayuban. Kani. Okay. Kani. Kon atong isa, let's see itong isa. Kani. Oh man. Okay, sige lang. So makita man nimo na kung halimbawa i-rotate mo siya. No, i-rotate something like this. Okay, kani. So clear siya. So si Pharaoh na address sa time ni Moses din sa time sang Israel. Mao ni sang diagram sang ginatawag nga dispensation. No.
Si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala sa time sang Israel. Kani mao na nagsiling si Jesus Christ nga I came not to destroy but to fulfill the law and the prophets. So sa panahon sa Gentiles, wala pa si Abraham. Wala pa si Abraham halin sa kay Adan. Wala pa. Now, ang mga believers din ha, Gentiles lang nga mga believers nga nagabilib sila sa coming nga Redeemer. Wala sila nagabilib sa coming nga Messiah kundi Redeemer. O kung wala sila nagabilib sa coming nga Jesus Christ. Kay si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala katong 30 AD. No, amo nang sa history. So ginatawag na sila nga Gentiles. So nakategorize dira nga may mga unbelievers nga mga Gentiles kag may mga believers nga Gentiles. Pero pag abot ni Abraham nga ginhimo siya nga ni Abram nga nahimo siya nga Abraham, meaning to say nga from Gentile blood nahimo siya nga Israelite nga blood. Amo na gintawag siya nga Abraham, no. Now si Pharaoh dinhi sa time sang Israel, dire sa Israel. Wala gid sa nagtuo sa Dios ni Moses o kon sa Dios ni Abraham. Now, karon kita naadre nga time sa ginatawag nga church age ba sa paggamit sang daan nga mga pamulong mga terminology or intercalated age, no. So magtuon po kita sa doctrine nga intercalated kay somewhat na siya nga masiling ko nga conflict sa mga wala gatuo conflict, no, meaning to say sa pag-intercalate, no, kay buot pasabot sa history sa Bible sa Old Testament nag-intercalate ni siya, meaning gi-insert tungod kay wala ni siya gin-prophesy sa Old Testament. Kaning Christianity wala. Mao na nga si Moses dili sa Christian, sila ni Abraham, ni Adan dili Christian. Kay ni-appear lang ang Christian nga word sa ginatawa sa Acts chapter 11, no. O kon sa ginatawag Christianity kani Christians. In other words nga ang Israel nga believer mahimo siya nga Christian. Kag ang Gentile nga believer mahimo siya nga Christian. Mao na nga we belong to one body which is the body of Christ. Which is the body of Christ. Okay. So bisan pa diri si Moses, si Pharaoh, bisan puhi pa siya hangtod ron, no. Buhi pa si Pharaoh hangtod ron sa ginatawag nga 2020. Bisan pa sa time sa tribulation, sa time pa sa millennium nga coming, hindi gid siya magtuo sa Dios sang Israel. Mao na nga gisulti na lang sa Dios nga God hardened the heart of Pharaoh. Gisulti na lang kay hindi gid siya matuo sa Dios ni Moses. So kani nga timeline kani siya is eternity past, sang eternity, kag kani siya is eternity future. Kaning sa timeline sa Dios gikan kang Adan hangtod sa to the last man, great white throne judgment ni siya, GWTJ. So to the last man nga kaning ginatawag nga church age o intercalated age, gin-insert na sa San Dios ko na ay pagtulon ana kung ngano nga sa in short nga kana siya wala siya gin prophesy diri sa Old Testament. Mao ni siya nga ginatawag siya nga mystery doctrine nga ginahambal ni Pablo, mystery. Pero kaning tribulation naa ni siya sa Daniel chapter 9. O gin prophesy po ni siya ginatawag nga Jacob's trouble sa mga Israelite. Mao na siya nga 7 years na lang ang nahabilin. Ngano nga 7 years na siya. So kani siya gin-clarify ni John sa Revelation nga kani siya is millennium, 1,000 years. Ang millennium is Latin word, no. Latin na siya nga butching anon is 1,000 years. So giklaro ni John nga ang pag-reign ni Christ as King of Kings kag Lord of Lords 1,000 years. Kay he is the King of Kings. Dili pa si Christ King of Kings sa diri panahon sa Christianity. He is not the King of Kings kag Lord of Lords. Ngano gitawag sa diri nga King of Kings kag gitawag siya nga Lord of Lords? Kinsa to mga kings kag kinsa na mga sino na mga lords? So mo nang kwan sa teaching sa pag-search.
Okay. So, kadto ta diri sa aton nga ginatun-an. Okay. Okay, election. Right, i-konsa naton i-arrange, plaster, i-set election. So, before the foundation of the world. So, kanang before he chose us before the foundation of the world. Nga, then balik na pud ta. Oh. Kay mao na lang atong capacity sa pagkuan sa ginatawag nga pag-present, no, diri sa cellphone. Sa cellphone ni siya nako nakuha. Okay. Nga before the foundation of the world. So pagsit san Dios sang timeline nga pagtugay sa tao diri kay Adan. Remember nga before the foundation of the world. So naa kita diri sa Christianity 2020, no. He chose us before dinhi. He chose us before the foundation of the world. In other words, nga wala pa si Adan. He chooses us, He elect us before the foundation of the world. Sa unsa nga pamaagi? Nga sa omniscience ang Dios, nakita yan na ni ang ginatawag nga human history. Alin sa kay Adan, nga Gentiles, pakato sa kay Abraham, tapos ang Israel. Then sa Acts chapter 2, Pentecost time na siya. Nga ginatawag, may transition period na diri sa ginatawag nga Christianity. Then sa rapture, sa second coming niya, nakita na before the foundation of the world nga sino ang mag-believe kay Jesus Christ. Dinhi diri mo na nga He chooses us. So kung si Paul nagsulat sa Colossians diri, wala ko matan-aw kung ano unsa ang date pagsulat ni Paul sa Colossians. Kasi daw Colossians. So, ang time na gisulat ni Paul is mga 61, dated 61 AD. No? Pero karon kita is year 2020. No? 2020. Nga before the foundation of the world, dinhi ang Dios nagatan-aw sa human history nga iyang gi-create. Nakita yan na day kung sino ang positive, mag-believe sa Redeemer to come. Kag diri sa Israel, kung sino ang positive nga mag-believe sa Messiah to come. Mao na amo na nga may mga ritual sila dira nga sa pagtan-aw nagaportray sa Messiah to come diri. Then here comes the Lord Jesus Christ, no? Kay ang pangalan ni Jesus sa Greek is Isos. Mao na nga diri gina-declare ang Messiah. Tapos Messiah mao nang Hebrew nga word, the anointed one. Tapos sa Greek is Christos, no? So nakita ina kung sino magtuo kan Jesus Christ. Kag karon sa church age o sa ginatawag nga Christianity at this present time 2020 nakita na sa Dios kung sino ang mag-believe right now, believing backward sa tong 30 AD sa kay Jesus Christ. Kag God knows nga kung sino ang mag-believe sa kay Jesus Christ unya o kon ugma buwas kag sa next days, next week, next month, next year, nakita na niya kung sino ang mag-believe before the foundation of the world, o kon in other words nga in eternity past, nakita na niya kung sino ang mag-believe. Amo na nga He chooses us. He chooses us. Amo nang pagtan-aw sa dinhi sa Colossians, sa the book of Colossians. Okay. Paningkamot lang. Colossians chapter 3 Ephesians chapter 1 verse 4. Kag may ara gyapon diri sang ginatawag nga chosen of God, no? So sa Ephesians verse 1 chapter 1 verse 4, no? Kag may back up pa gani sa chapter sa verse 3. Pero He chooses us before the foundation of the world that we should be holy, no? We should be holy and blameless before Him.
amo na nga he chose us. Well, sa pagtuon sa ginatawag nga the essence of God about sa Trinity, who God is, no? Makita nimo ang mahibalan nimo, maintindihan nimo kung ano ang imo nga Dios. No? So wala gingamit sa Dios diri ang ginatawag nga chosen, no? Chosen or elect ana predestined. Wala niya gingamit dira nga well he is sovereign man gid, no? Kag walay question sa iyahang ginatawag nga mga gina-elect o chosen, pero wala naga-conflict sa iyahang characteristic or sa iyang essence, no? Wala naga-conflict. Mao na nga ang Dios is angay jud nga i-glorify. Dira tungod sa iyang kinaiya. Hindi nga mag-glorify ang Dios the way nga how we clap our hands, mag-jump din na o kung sa singing. No. Dili nag-glorify ang Dios tungod sa iyang kinaiya. Nga wala naga-conflict. In other words, nga mauning definition, God created man to glorify himself. Nga sa pag-glorify himself nga wala naga through the unity of his character. So dira gina-glorify ang Dios tungod kay iyang kinaiya, wala naga-conflict, mao na ang Dios. So kaning eleksyon nagapadayag sa iyang ginatawag nga omniscience. God created man to glorify himself pinagi sa manifestation of the unity of his character, of his attribute, mao na ang Dios. So Colossians chapter 3 verse 12. And so as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. No? So may correction gyapon dire. Well, kung tanaw naton ang ginatawag nga predestination kaning sa the book of Romans, predestination sa the book of Romans, may predestination. Are sa kaning 29. Okay. Kaning sa 29. Okay, kani. For whom he foreknow, he did predestine to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. No. Kaning Romans chapter 8 verse 29, mauning predestination din nga ang Dios naga-predestine sa iyang mga anak, no, nga to maturity, to be conformed to the image of his Son. So walay predestination din nga ang isa ka tao i-predestine sa Dios sa paimpierno. No, dili. Ang predestination din is for maturity nga na-address sa mga believers lang. Dili sa mga unbelievers. Mao na ang justice sa Dios. Mao gani nagsiling ang John 3:16 nga, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes on him should not perish but have eternal life. No, kag sa Peter po nagsiling dira nagsulat si Pedro nga God is not willing that anyone should perish. No, dili siya gusto nga miara sa hindi maluwas. How comes nga i-predestine sa Dios nga isa ka tawo mapa-impierno? No, dili. Kay God is not willing that anyone should perish, kundi ang tanan maluwas. Amo na ang gusto sa Dios. Mao nga si Jesus Christ was crucified for our sins. He paid the penalty for our sins. Ours, but not for ours only. Sulti pa ni John. But for the whole world. For the whole world. Dili lang sa kanyang, but for the whole world. So mao na nga gusto sa Dios nga ang tanan maluwas, ma-save.
So walay predestination din na nga ang tao ihaboy sa Dios sa impierno. Wala. Kundi gusto sa Dios ang tanan maluwas. Okay, kato tadi sa ikasyam sa ginatawag nga 20 status privileges of royal family, sa ginatawag nga righteous. Makita naton sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 5:21. He made him who knew no sin to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in him. Kaya kita man nga mga believers of the Lord Jesus Christ, at the point of salvation, sa ginatawag nga saving grace, we have eternal life. Gi-impute na sa Diyos sa toa. We have eternal life. Isa sa iyang essence o kon karakter gibutang yana sa toa. Kay ang eternal life, which is the life of God, has no beginning kag no ending. Mao nang life, the life of God. Kay nga aton man nga life, which is bios, na ay beginning at the moment of birth, kag walay ending. Mao nang life sang tao, na ay beginning sa pag-anak sa aton at the moment of kanang birth, out of the womb. Pagkatapos ang ato ang kalag, wala na siya ending. Palangit man ang tao nga believer siya o pa-impierno man siya tungod kay unbeliever siya, walay ending ang iya nga life, pero na ay beginning. Pero ang life sa Diyos, which is eternal life, Zoe life, Z-O-E, wala na siya beginning, kag walay ending. Hindi mo ma-measure ang life sa Diyos kung asa siya nag-start in eternity past. Dili mo na siya ma-measure. Dili mo siya matagaan og limitation ang iyang life. So nag-start siya in the beginning, which is not the beginning, or in other words, in eternity past, dili mo siya ma-measure. Naa na siya, mao na iyang life, kag wala siya ending. So ang life niya is eternal, no beginning kag no ending. Gi-impute yan na sa mga believers, gibutang, simply because kay nagtuo ka kay Jesus Christ sa iyang persona kag siya nga work sa cross. Nagtuo ka kay Jesus Christ nga who He is. Importante kayo ang pagtuo sa kay Jesus Christ, no, nga of knowing who He is. Kay daghan man ang damo ang mga nagatuo kay Jesus Christ nga dili siya part sa salvation. Halimbawa, nagatuo sila nga si Jesus Christ, prophet lang. Kag sa pikas na pod, sa iba na pong babae, nagatuo sila kay Jesus Christ nga He is just a man. Dapat tuuhan jud nga si Jesus Christ is God. Mao nang declaration din na sa kay John nga si Jesus Christ is the Son of God. Sa kay John, ginadeclare niya nga si Jesus Christ is the Son of God. Kag si Mark pod, ginadeclare niya nga si Jesus Christ is the Son of Man. Pero tanan nga mga believers nagatuo nga si Jesus Christ is God, man, and He is God. Nga ang second person of the Godhead became flesh, nagpakatao. Amo nang ang object of our faith for salvation sa first part. Kay ang object of our faith sa second part is the Word of God sa Christian life. Meaning to say nga, kung walay doctrines, Bible doctrines, ang isa ka Christian after salvation, wala siya lifestyle o kung Christian nga lifestyle, wala. Kay wala man siya ma-apply nga pagtulunan kung paano ang Christianity. Well, isa may ara po kita sa pagtulunan sa ginatawag nga the armor of God, no? The armor of God. Makatuon po kita sina mga more or less 1 hour po. What is the armor of God? Or sobra po 1 hour kung ma-specify gid siya. Natawag nga rightly dividing the word of truth. Ang starting sina is Pakos, built sa of truth. Ang ending sina is the sword of truth. Now, righteous. Okay. 2 Corinthians 5:21, He made him who knew no sin
to be seen in our behalf, on our behalf, that we might become the righteousness of God in Him. So we have the eternal life and we have the righteousness of God. Duwa ang gibutang sang Dios sa mga believers of the Lord Jesus Christ. Duha, eternal life of the absolute righteousness of God. Remember na we are not no uh, we don't have the absolute righteousness. Wala. Ang atong righteousness is relative. No? Yan lang. Relative ang atong righteousness. Dili perfect. Munang ibutang kita sa Diyos ang absolute righteousness. Daw, ginatawag nga daw, ano ni? Daw, kanang, daw visa or somewhat mga i-present mo nga ngano nga papalangit ka tungod kay naa kay eternal life which is equal to God the Father, kag naa kay ginatawag nga absolute righteousness which is equal also to God the Father. Mauna ang naa sa mga believers of the Lord Jesus Christ. Kay ang mga unbelievers wala sila ginatawag nga eternal life, nga life sa Dios, kag wala sila absolute righteousness which is the righteousness of God. Kay ang naa nga righteousness ato is relative. Meaning to say nga dili sa perfect nga righteousness. Mao na nga naa kay mga friends, kag naa kay ginatawag nga mga dili friends. Na kay amigo, na kay amiga. Tapos wala po kay amigo sa piyak nga bahin, kag wala po kay amiga sa pikas nga bahin. Or maayo ka sa imong silingan tungod kay gitagaan ka sang something. O sa pikas na po nga silingan, dili ka maayo tungod kay wala ka nagatag sang something. Mao nang righteousness ang tao, dili siya tawag nga perfect. Kato ta move forward ta sa Romans chapter 3 verse 22. Even the righteousness of God, kaning righteousness of God is perfect din na siya, absolute righteousness. Ang ginabutan naton usay kung kisa ka ng positive R righteousness kay perfect, which is by faith of Jesus Christ. Morning problema dere, by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Katuan naton ni siya kay tungod kaning by faith, which is by faith of Jesus Christ. So makita naton ni siya sa King James, no, Romans 3:22. Kadto ta diri sa kwan, Romans 3:22 sa King James. Kadto ta diri sa Nas. Nas. Ay, wala ko Nas. Wala ko naka-open sang Nas. Kadto ta diri sa Nas B. Okay, here. Sa Nas. Are. Nas. Romans 3:22. Okay, kani Romans 3:22. Nas. Tungod lang tong by faith of Jesus Christ, kani 3:22. Okay. Nagasiling siya nga, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ. Morning word ring nga, in Jesus Christ for all those who believe. For there is no distinction. There is no difference. Dili ang faith ni Jesus Christ, kundi ato ang faith. No? So, nakadiferensya ang translation sang King James kaysa NASB. No? Bisan siguro sa kwan, ang ginapinpoint natin din is even the righteousness of God through faith in Jesus Christ. So, ang believer, mao ang nag-act of having faith din na kan Jesus Christ. Ang believer jud ang of having faith katong believer, dili nga by faith of Jesus Christ. Well, katuan po naton sa ibang version. Dirita sa NIV. Ginatawag ni siya nga comparative study. No, gina-compare nimo ang mga verses. Maybe let's 3:22. Okay. Dali lang. 3:22. Okay. Okay ni. Tama po siya. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe.
So kaning righteousness of God ginhatag sa mga believers, for those who believe in Jesus Christ. There is no difference between Jew and Gentile. Walay kalahian sa between Jew and Gentile. Kay kaning Jew kag Gentile nga mag-believe kan Jesus Christ, mahimo sila nga Christian. So gin-impute, you have the righteousness of God and you have the life of God. In other words, you have the eternal life of God kag you have the absolute righteousness of God sa pag-believe mo lang kang Jesus Christ. So at sa ginatawag nga saving faith, kaning logistical alpha grace ginhatag na nga ginatawag nga mga 51 things sa mga believer of the Lord Jesus Christ. Magusto kag sa hindi, gitaga. Magusto kag sa hindi, tagaan jud ka, butangan jud ka, i-impute sa imo ang eternal life kag absolute righteousness sa Dios. Duha sa essence of God ang naa sa aton nga mga believer of the Lord Jesus Christ. Duha, eternal life o absolute righteousness. So kanipod ang Romans 4:11, and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which is he had yet being uncircumcised, that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised, that righteousness might be imputed unto them also. So bisan dili pa siya nga silingan na circumcised Hudiyo, pero to those who believe, to all that believe, natawag na siya nga spiritual circumcision, no? Comparing sa sa kay Abraham, no? Nga sa pagkilala nga being the father of faith siya nga time, no? That righteousness might be imputed unto them also. So kaning Romans 5:21, that as sin reign in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. No, bisan pa ang sala ni kailap o na-contaminate reign o kanang nag-lead in death, ubot pasabot sinisang kamatayon nga dira sa sala nga nahimo ni Adan is spiritual death, dili nga physical, no? Prasna na ginasilingpon nga, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So ang bayad sa sala is death, dili sa death nga physical death, no? Kung ibutan naton sa literal na sa kaning karon nga hitabo, may nangawat tira tapos simpre sala na, tapos iprisohon siya, pero kung magpiyansa siya or something nga ma-comply niya ang penalty sa iyang sala for how many years nga o kandara, okay, nga kung nangawat na nga sa pagpriso sa iya, pwede buhi malagi hapon siya, kuan siya kanang magpiyansa siya, no? Magbill siya tapos buhian, buhi lang gihapon. Pero siling sa Bible, for the wages of sin is death. So dili na siya physical death, no? Magtuon kita sa ginatawag nga doctrine of death. Kana siya is spiritual death. Minto siya nga pagsalan ni Adan, for the wages of sin ni Adan is death. Na-separate dayon si Adan sa Dios. Separation from God. No? Mao na nga ang bayad ni Adan sa iya sala is separation from God. Pero comparing sa kay Jesus Christ, but the free gift of God is eternal life. So bawi na pod ka pag believe niyo kay Jesus Christ. Kung gusto kang dili makaagom sinang ginatawag nga spiritual death, separation from God, mag-believe ka kay Jesus Christ. Mao na nga naa ka na fellowship sa kay Jesus Christ. Mao nang importante dira. Kaya kung magtuon kita sa ginatawag nga problem nga sala, problem of sin, nga mo ng sala,
nga siling sang Dios sa kay Adan nga at the moment nga magkaon ka sa tree of the knowledge of good and evil, surely you will die. Duha to siya nga death nga dying, nga death. Kay sa Hebrew ni ana ang word dira is mot. Mot nga M-U-T-H sa Greek, two deaths na siya. So kung i-clarify mo na siya nga surely you will die, but ganon siya na, o kung in other words nga dying, surely you will die. Nga amo na sa Ilonggo nga sa gilayon. Mo na sa Ilonggo nga sa gilayon mamatay ka. Kung tanaw nimo ang senaryo sa garden sa Eden nga pagkaon ni Adan sang bunga sa tree of the knowledge of good and evil, namatay ba siya sa gilayon? O at that moment namatay ba siya? So kaya ang una-una dayon physical death. Wala siya namatay physically. Pero spiritually, namatay gid siya kay dying, surely you will die. At that moment, mamatay ka. So ang kamatayon nga na comply dito sa kay Adan sa Garden sa Eden is spiritual death. Mao nang ang iyang edad is 930 years na lang. Mao nang physical death niya. 930 years after pa siya nga namatay nga sa pagkaon sa bunga sa tree of knowledge of good and evil. Ayaw na pamangkot kung asa nagsugod ang edad ni Adan. Kay mga assumption na lang ng aton asa nagsugod ang edad ni Adan. Amo na nga assumption possibly nga sa pagkaon niya sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil nga asa nga spiritually na separate din siya sa Dios, nga ginatawag nga spiritual death. At that moment dira nagsugod ang edad ni Adan. Kay gi-create man gud si Adan, dako na. Wala lahi sa to nga sa procreation by birth na dira ta nagsugod. So si Adan dako na. So 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verse 1. Okay. 1 John chapter 2 verse 1. Nagasgot, my little children, I am writing these things to you that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. We have an advocate. Siyang aton nga abogado. Kay ngano? Kay nabayran niya ng aton mga sala. Nabayran na niyang aton mga sala. Mo nang 1 John 1:9 nga nagasiling. If we confess our sins, He's just faithful and righteous to forgive us our sins. Bisan pa katong aton mga unknown sins. Kaya ang forgiveness dira is after salvation, nga forgiveness. Kay before the salvation is charizomai. Meaning to say nga, He paid the penalty for our sins. So judicially, ang tanan nga mga sala nabayran na ni Jesus Christ ibabaw sa cross. Tanan kung na ako'y kwandre. Something diagram po nga payments ang atong mga sala. Ay, na-erase ko na. So, okay. Sorry, na-erase ko na. Pero ambot ni sa piyakan eh. Kani. Here you go. Kani. So, halin sa kay Adan to the last man sa human history. Sugod sa kay Adan. Kag kung sino man ang maulahi nga matawo sa human history. Butsi nga nun sa last man. Nga wala na, mahuman na yung human history sa Great White Throne Judgment. Wala na ning human history. Meaning to say nga pag-aisda na sa Diyos ang tanan. The heavens and the earth, pag-aisla na niya. Wala sa eternity, wala ning daan nga langit kag ang daan nga earth, universe, wala na. Kay dili pwede nga magpuyo ang Dios sa eternity nga contaminated sang sala. No, dili pwede. Mao na nga ang tungod kay ang una nga sala nga nahitabo naa sa langit sa kay Lucifer, kag ang sunod nga sala nga nahitabo naa sa earth.
sa kay Adan. So si Jesus Christ, higing prophesy man halin sa Genesis chapter 3 verse 15, after nga nakasala si Adan. Sa kay Jesus Christ kaning 30 AD diri, tanan nato nga sala since past, present kag future ginbayran ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Kana nga time 30 AD ani ginbayran niya tanan, walay sala nga wala niya ginbayran, kag walay sala sang tawo nga matawo pa hangtod sa katapusan sa kasaysayan sang tawo nga wala niya ginbayran ang sala. Ginbayran niya tanan nga sala. Amo gani nga ang aphiemi after salvation, no? O kon katong ginasiling sa 1 John. Kani 1 John chapter 2 verse 1, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Kay pag-confess naton sang aton mga sala, si Jesus Christ magasiling na sa God the Father nga nabayrang ko na nga sala. Mao na nga nagsiling si John nga, I am writing this to you that you may not sin. Ayaw na baliki ang mga sala. We are dead to sin. We are not slave to sin. It is for freedom that Christ set us free. Pero ayaw gamita ang imong freedom to commit sin. Ayaw. Kay mao nang dako nga privilege. So kung magtuong kita sang ginatawag nga sanctification, no? We are sanctified, no? Experientially, no? Nga sa sanctified experientially kay once nga mag-believe ka kay Jesus Christ, may experience yan mo gid ang forgiveness sang Dios. Mao na nga ang Christian life dili niya habit ang maghimo sang sala, no? Ang Christian life. Okay. So ang sunod dinhi is possess eternal life. So mao na ni siyang eternal life. So meaning to say, we have the absolute righteousness. Kagkaron we have the eternal life. John 11:25 to 27. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me shall live even if he dies. Amo ning ginatanaw nakon. Amo ning mga conflict kung wala ka balo sa ginatawag nga doctrine of death. And everyone who lives and believes in me shall never die. Okay. Kaya pamangkot diri matuod ba ni? No, Jesus said to her sa babae, I am the resurrection and the life. He who believes in me shall live even if he dies. Patay na pero buhi pa. No? And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Oh, kuyaw. She said to him, yes, Lord, I have believed that you are the Christ, the Son of God. Ang gining word nga Son of God is huios. No, kung kay Jesus Christ nag-iskot sa iyang divine nature. No. Even he who comes into the world. Ama ko man kaning babae nagsiling nga, yes, Lord, I have believed. Do you believe this? Siling ni Jesus Christ? She said to him, yes, Lord. Ikaw tuo ka pa sini? Nga even who lives and believes in me shall never die. Ba, literally, kuyaw, pagpilang imong edad? 100, 200, shall never die good. So, ang bot si kanon sinidire, sa ginatawag nga spiritual death. He who believes in me shall live even if he dies physically. Shall live spiritually sa Diyos. And everyone who lives and believes in me shall never die spiritually. So, and everyone who lives and believes in me shall never die spiritually. Dili separation from God. Dili siya ma-separate sa Diyos. Ang
Ang kuya man ko diri sa kwan, paras ni karon sa Bible kay kani siya is Middle East ni siya, particular jud sa Israelites nga mga doctrines nga mga teaching kung ano man ang ilang ginapanghambal dira. Wala na siya question ang babae. Nagsiling siya, "Yes, Lord." Pero sa aton iba man ang atong kultura, iba ang aton nga tradisyon. So mo question jud sa atong nga mind. So dapat we must put ourselves sa ilahang nga paradigm kung unsa ang ilahang belief. Kaya wala na question, "Yes Lord, I have believed that you are the Christ." Kay He is the resurrection and the life. Ang life din ni is Zoe, eternal. Eternal. Okay. Kay sa una man gud may na ako'y kwan nag-upod ko sa may upod ko nga pastor, no. Dili sa dispensational. So gipa-explain sa iya ni. Wala niya nag-explain. Di siya ka-explain. Giyatag sa akon. Siling ko, problema mo na pa si imo na ikaw gihambalan ra nga kwan nga kay kilala niya man i-elaborate na siya kanang John 11:25 to 27. Di siya ka-explain. So for the sake lang sang damo i-explain ko. Amo na. So nito sila kung ano ning botsing ganon na everyone who lives and believes in me, kay Jesus Christ, shall never die. Hindi ni siya physical nga shall never die nga death. Kuya magabot ka na ma-break nimo ang millennium nga mga tao dito mag-edad mga 1,000 years old. Kuya, kay perfect environment na ang millennium. Ulay kaabot sina klase nga tao. Lalo pa karon na tay COVID. So John 20:31. But this have been written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Sa paggamit sang name, authority na siya. Kaya ang authority sang salvation, for salvation is the Lord Jesus Christ. Nga si Jesus is the Christ. Mo question din sa nauna nga, anong importansya sa kay Jesus Christ of being Christ? Kag the Son of God. Kita tawag man ta nga sons of God. Pero kung maghuios man ta nga sons of God, kana siya is maturity. Kay si Jesus Christ as huios nga Son of God, kana siya is divine nature. Tungod kay si Jesus Christ di sa pwede mahimo nga tikna or tiknon nga regenerated. No, dili. Kay siya mismo is God. Amo na nga kanang huios din na is nga Son of God, meaning to say nga si Jesus Christ is God. Jesus Christ is God. Tapuson tala ning 1 John chapter 5 verse 11 to 13. And the witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in His Son, si Jesus Christ. So magto na God, which is God the Father, na-address niya sa God the Father kasi Jesus Christ na-address nga sa iya His Son, the Son of God the Father, na si Jesus Christ is the second person of the Godhead. Kaya ang God the Father is the first person of the Godhead. Kag ang Holy Spirit is the third person of the Godhead. Na kung bagtong kita sa Trinity, He was the Son has the life. Remember nga we are in Christ, kag si Christ is in us. Ang Holy Spirit is in us, even the God the Father. He who does not have the Son of God does not have life. Kung wala siya'y anak sa Diyos sa iya, which is the Lord Jesus Christ, so wala eternal life. Meaning to say nga, He is not heavenly. He is not saved. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, in order that you may know that you have eternal life. Amo nang pamatuod ni John. So makita mo na siya sa indicative mood. Tinuod na, and it is true. So dira nakasalalay ang imong faith. The object of your faith, of having confidence, assurance to the veracity to the one nga you believe. Mo nang faith.
Kay sa eternity ra ba wala nay atrasan. So kung walay assurance, amo na sulti ni Paul nga usisa ang imong pagtuo base dili kaluwas. Mo nang assurance din na ang object of your faith. Sige. So sa karon ano nga time? Okay. So maga-pray tanay, padayon lang ta after this kay tanawon ko ning purpose pod sang recording kung unsa ba. So maga-pray ta, pasalamat ta sa Ginoo. Sa imo lang Amay, salamat kay sa mga igayong ginatag nimo sa amon nga sini mga opportunity sa pagtuon sa mga pulong kag sa concentration man of knowing who Jesus Christ is bisan sa imo, who knowing who God is kag sa Holy Spirit po. Gani salamat sa teaching ministry kang confirmation of God the Holy Spirit sa mga kamaturan kag of being dependent lang gid sa imo. Salamat kay sa imong grasya kasubong man at the same time of giving us spiritual IQ kag spiritual understanding of believing of this truth. Gani siya mo ginaptanan niya pasalamatan sa gihapon pinagis kalan Jesus Christ. Amen. All right.